testingin natin yung ating DIY vacuum pump dito sa aking refrigerator. Itong aking refrigerator is nagloko. Recondition lang din kasi ito, at ito yung kinondem nila. So right now nag-flashing tayo. Tingnan natin kung mare-resolve natin yung issue. Yung issue nito is overheating. So ginawa lang natin ang karga niya is 3 PSI at ginamitan lang natin siya ng fan, cooling fan ito sa compressor niya. Then after 2 years bumigay. Tignan natin guys kung ayos natin siya. So pag gagamitin siya as a vacuum pump, ang kailangan natin is ito yung kanyang as a vacuum pump. Pag air compressor, dito naman yung inlet natin. Pero pag vacuum pump tayo, ito ang ating inlet. So lagi ang opposite ng ating valve is sa vacuum o kaya sa refrigerant tank pag nagtatap up tayo. So yung blue sa charging valve ng ating compressor na siya natin i-empty. Then buksan natin kaagad yan. Buksan natin siya kaagad at i-on natin siya. Yun, nag-on na. At makikita nyo, nag-i-start na siyang mag-vacuum. So antayin lang natin at i-update ko kayo. Okay guys, we started vacuuming at 8:45 AM and now it's 9:45 AM. Yan yung amp ng ating compressor na still running. At kung makikita nyo, ito ay negative 28 na siya. So pwede ko na siyang i-close. Pag ito ay hindi tumaas, ibig sabihin wala tayong leak kung sa mga pinag-weldingan natin. Okay, wala tayong leak. So ita-turn off na natin siya. Yan, sakto 1 hour. Kaya naman natagalan tayo dahil ang ating compressor is 1/5 horsepower lang siya. So ganoon na siya kaliit. Kapag hindi na tumaas ito, negative 28, hindi negative 29.9. Ito kasi mga idol, hindi ko lang siya na-adjust. Meron siyang 2 PSI, hindi siya totally naka-zero. Okay? So kung makikita natin, mamaya ipapakita ko rin sa inyo na hindi natin i-adjust to. Hindi pa naman na-open ito. Here is it guys, it's not calibrated now. Thanks for watching. Na-survive ng ating compressor. So thanks for watching everyone. Pag may budget, bilhin na lang kayo mga idol. Nasa 3K lang naman ito, pati shipping fee na yan.